pag-ibig dumarating sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Parang snatcher ng cellphone. Na kay Rowena na raw noon ang lahat. Yun nga lang, hindi naman daw sa pagiging materialistic, pero ang kulang na lang daw noon sa buhay niya, cellphone na touchscreen. Gusto ko po magkaroon ng cellphone na touchscreen para po selfie. Tsaka nainganyo po ako sa kapatid ko kasi cellphone niya po touchscreen po. Kaya pinag-ipunan niya ito. Nagtabi siya ng 300 pesos kada sweldo. At sa loob ng 5 buwan, sa wakas si Rowena nakabili na rin ng kanyang dream phone. Sobrang saya po tsaka excited po. First time ko pong magkaroon tsaka pinag-ipunan ko po. At mukhang may hatid pa itong lucky charm. After 2 months lang, nagka-love life pa siya. How to be you po, Rowena? Seaman po siya, tapos financial stable na po. Tapos mabait po siya, tsaka gentleman din. Pero matapos ang 6 na buwan, si Rowena at ang kanyang nobyo nagkalabuan. Ang kanyang boyfriend bigla na lang daw hindi nagre-reply sa mga text o hindi kaya sinisin zone na lang siya. Kaya ang kanyang love life biglang nag-empty bat. Bigla na lang po siyang hindi nagparamdam. So, hinanap ko po siya, hindi ko na po siya makontak sa cellphone po tsaka sa FB po. Pero ang talagang nagpapindot sa kanya ng emoticon na broken heart nung kinalaunan, ang pinag-ipunang cellphone ni Rowena biglang na-snatch. Siyempre, doble po yung sakit. Parang patong-patong siya kaya para na-depress po. Mabilis mang napalitan ni Rowena ang kanyang cellphone, pero halos 1 taon naman siya bago naka-move on sa pagiging sawi sa pag-ibig at sa pagkawala ng pinag-ipunan niyang telepono. Naging man-hater po ako. Para feeling ko po kasi lahat ng lalaki nung time na yun manloloko. Hanggang isang Facebook message ang kanyang natanggap na makakapag-recharge pala sa kanyang pusong naka-sleep mode. Sabi niya, tingnan mo yung Facebook ko, may message daw po siya. Tiningnan ko po, sabi niya, "Hi Rowena, ikaw na yung matagal kong hinahanap." Parang ganun po. Natakot po kasi yung picture niya po sa profile niya, ang payat niya po, parang lulong po sa masamang bisyo. Kaya po, sabi ng pinsan ko, wag daw po ako makipagkita kasi para daw pong may masamang balak. Ang nagpakilalang lalaki ang nakakuha raw sa na-snatch niya noong cellphone. Sa isang kainan sa mall, napagkasunduan nilang mag-eyeball. Dito niya na nakilala ng personal si JP, ang lalaking nakakuha raw ng na-snatch niyang telepono. Hep, 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 hindi raw po si JP ang snatcher ng telepono. Pero paano napasa kamay niya ang ninakaw na cellphone ni Rowena? Si JP, nagtatrabaho sa isang non-government office o NGO. Aminadong marami-rami na rin daw ang kanyang nakadate, pero ni isa raw sa kanila, hindi niya sineryoso. Nagtatrabaho kasi ako pagka sweldo, inuman sa labas. Kasama yung mga kaibigan, yung mga nakikilala, nakikipag-date, tapos yun lang. Date lang. Kwento ni JP, napunta raw sa kanya ang cellphone ni Rowena nung tumama ang kanyang tatay sa ending ng basketball. Ang papremyo, cellphone. Walang charger yung cellphone. Bali, nagduda ako, mukhang mukhang snatch kaya nakakaw tong cellphone na to kasi walang mga accessories. Sa kanyang pagkalkal sa bago niyang gadget, doon niya nakita ang mga litrato o photos ni Rowena. Hanggang sabi ko, uy, pagkakita ko, ganda. Paano kaya makikita to? Tingin ako kung may mga number pa. Meron number pero konti na lang. Sa tulong ng impormasyong nasa cellphone, hinanap ni JP ang babae sa litrato.
all my life. At nung araw na ibabalik na ni JP ang cellphone, hindi siya makapaniwala na ang dating sa touchscreen lang niya nakikita, heto, abot kamay na niya. It was you who came. You came right when I didn't know what to say. Yung nakita ko siya, sabi ko mas maganda pa siya sa personal. Lalo akong natuwa. Pagkatapos ng kanilang eyeball, naging mag-textmate sina Rowena at JP. It would be the best day of our lives. Hanggang sa unti-unti na raw silang na-fall sa isa't isa. Eternally. 2 linggo pagkatapos nilang unang magkakilala, opisyal na silang naging in a relationship. Sa naalala ko lang po, sabi niya, mahal kita. Tapos sinagot ko din po agad. Sabi ko, mahal ko din po siya. What I would give to make you feel okay. I would gladly give it all away. It would be nice to have you in my life. Would there be a chance for you to give it a try? It would be the best day of our life. Mahal na mahal eh. Naiyak lang ako. Imagine you and me together eternally. At talagang ang wala nang makapipigil sa kanilang pag-ibig. Kinalaunan, nagpasya na silang magsama. Pero may hadlang. Ang dating kasintahan ni Rowena na umiwan sa kanya, aba, biglang nagbalik. Nung time po kasi noon, nawalan po siya ng trabaho. Nasa isip ko po na sumama sa kanya, pero anin ko naman po yung pera, pwede naman po siya maghanap ng trabaho. Pero si Rowena, mas nilike si JP. Ang pera na iipon po, pero ang pagmamahal po, hindi po yan basta-basta nawawala. Ang kanilang pagmamahalan, mas lalong